Magandang araw po sa ating lahat. Nakakapagod. Hindi mo maintindihan kung anong ipinaglalaban. Uunahin ko ang ABS-CBN. Ang ABS-CBN ay hindi ipinasara na ngayon lang. Ang ABS-CBN ay pinag-usapan ng mga abogado sa Kongreso. Ang isang kumpanya, hindi yan isasara kung walang mga violation. Bakit ninyo isinisisi ang kasalanan ni Gabby Lopez sa kay Pangulong Duterte? Bakit? Lahat ba? Lahat na lang isinisisi nyo sa Pangulo, sa pamahalaan. Bakit? Bakit nung panahon ni Ninoy Aquino, hindi nyo inasikaso ang prangkisa? Simple lang naman, prangkisa. At huwag nyo sasabihin na kailangan ay ipagpatuloy ng ABS-CBN ang kanilang pamamahayag para sa press freedom. Malaya naman kayo nakakapagpahayag ng kahit ano diba? Bakit? Marami ang mga broadcasting, marami ang mga channel. Hindi lang ABS-CBN nabubuhay ang mga Pilipino. At bakit ninyo pinaggigiitan na 11,000 ang inyong mga empleyado? Ay nung pinag-usapan sa Kongreso, isipin nyo inuna ang ABS-CBN pag-usapan kaysa sa COVID-19. Bakit ano bang mawawala sa mamamayang Pilipino? Ipagpapalit ba ng gobyerno ang mga empleyado ng ABS-CBN sa milyong-milyong Pilipino? Maraming mga broadcasting. Saka ang panahon ngayon, maraming cellphone, maraming social media. Huwag niyong independe ang pamamahayag sa ABS-CBN dahil napakarami ng pwedeng gawing balita na makatotohanan. At kung kayo'y nadadala sa mga artista ng ABS-CBN, malinaw na malinaw sa sikat ng araw na milyon-milyon ang kinikita noon pa. 36 years. Ilang araw pa lang nagsasarado ang ABS-CBN, nagugutom na sila. At kung bibigyan nyo ng prangkisa ulit ang ABS-CBN at ang mga empleyado at ang mga broadcaster ng ABS-CBN, katulad nila Corina Sanchez, nila Julius Babaw, na anong sinasabi nilang masasama sa mga Pilipino, di ba? Meron na ng kadiliman, nasan ang hustisya. Pinag-usapan yan at may hustisya yan. Kahit ako, hindi ako nakapag-aral, pero naririnig ko araw-araw ang pinag-uusapan sa Kongreso. Kaya hindi siraulo ang mga taga-Kongreso para ipasarado ang isang kumpanya. Pinag-usapan niya ng buong mundo. Kaya huwag kayong masyadong die hard sa ABS-CBN. Kung ikaw, alam nyo na may COVID-19, nandyan kayo sa kalsada, nagrarally kayo, bakit hindi kayo magrally sa social media at doon mapapansin kayo? Bakit kayo hindi kayo nakikinig sa pamahalaan? Bakit? Kung bumababa si Pangulong Duterte, matatapos pa ang COVID-19? Tanong mo sa sarili mo. Kung maging presidente si Leni Robredo, anong magagawa? Anong kayang mangyayari sa Pilipinas? Sa tingin nyo ba mawawala ang COVID-19? Hindi. Piling nyo, kawawang-kawawa kayo. Kaming mga OFW dito, hindi katulad nyo. Oo, maraming OFW kailangan ng tulong ng gobyerno. Pero nagtitiis, naghihintay ng tulong dahil alam nila na inuuna ng mahal na Pangulo
ang mga dapat unahin. Pero kayo, mga taga-ABS-CBN, mga artista, malalaki ang kinikita. Sige kayo, pasaway kung ano-ano sinasabi nyo sa mga Pilipino. Kung empleyado lamang ng ABS-CBN ang pag-uusapan sa milyong-milyong Pilipino sa buong mundo, yun ba dapat paunahin? Milyon ang nawalan ng trabaho, ngunit hindi sinisisi kay Pangulong Duterte ang lahat. Hindi mo pwedeng sisihin ang lahat. Sinasabi nyo na dapat libre ang mas. Saan ka nakakita ng libre ang mas? Saan kukunin ng gobyerno? Ay lahat na nga ibinigay ng gobyerno dyan. Puro kayo pagkukwenta sa mga ginagastos ng gobyerno. Hindi pa natatapos ang COVID-19 at sasabihin nyo pa na bakit napakaraming sundalo dyan sa kalsada. Itanong nyo sarili nyo. Dahil mismo sarili nyo hindi nyo kayang irespeto, hindi nyo kayang sumunod. Nagrereklamo kayo kung bakit dumadami ang COVID-19 dahil kasalanan nyo. Huwag nyo isisi sa Pangulo, huwag nyo isisi sa gobyerno. Dahil mismo tayo mga Pilipino ang matitigas ang ulo. Walang respeto sa sarili. Ang tawag dito, lapastangan sa gobyerno. Isipin nyo kung gaano kabait ng Pangulong Ferdinand Marcos noon. Bakit ano bang tawag doon? Yung ni Cory Aquino, bakit walang namatay? Bakit walang namatay? Mapayapa ang EDSA Revolution kasi ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kasi sabi ni Ferdinand Marcos doon sa kanyang mga sundalo, huwag niyong paputukan kasi mga mamamayang Pilipino yan, ayaw ko nang mamamatay. Diba? Lahat ng nilalakaran nyo dyan nilalakaran natin sa Pilipinas, lahat ng building na malalaki sa Pilipinas ay pinagawa ni Ferdinand Marcos. Ano bang ginawa ni Cory Aquino? Ni Noynoy Aquino na sinasabi nyo na bayani, pati ang airport ay pinapalitan? Sino ang bayani? Ang tunay na bayani ay si Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil kung hindi sa kanya, wala tayong mga building man na matitibay. Walang mga kalsada na matitibay hanggang ngayon ay pinakikinabangan. Ano ba ang ginawa ng Aquino administration? Napakaraming adik na nasira ang buhay. Napakaraming namatay dahil sa bank robbery. Maraming namatay dahil sa mga snatcher, dahil sa mga rapist ng mga adik. Bakit napakaraming adik? Kasi parang palengke ang bentahan ng droga sa Pilipinas sa panahon ng mga Aquino. Yun ba? Na hindi ka na makadaan ng lansangan sa Maynila dahil napakaraming pulubi. Hindi ka na makadaan nang hindi mo hawak ang iyong bag dahil baka ma-snatch. Lahat 30 years ago, napakahirap ng Pilipinas. Sobrang hirap. Ngayon, na may isang Pangulong Rodrigo Roa Duterte na itinatama at binabalik ang mga pinamana ni Pangulong Ferdinand Marcos, gusto nyong ibaba at ipalit si Leni Lugaw na walang alam kundi ibenta ang Pilipinas doon sa United Nations. Sino ba si Leni Robredo? Simpleng pagkukwenta nga, hindi maintindihan nyo. Yan ba yung presidente nyo? At sinasabi nyo na disente, na maibalik ang disente? Oh, Sharon Cuneta, ibalik ang disente. Bakit yung asawa mo? Sino ba ang nagpatupad ng batas na kapag nang rape ang minor de edad ay hindi pwedeng imakulong?
Diba? Batas mo yan. Kaya wag kang masyadong marunong. Kaya sabihin mo, napakarami mong pera. Ngayon, nagdadrama ka. Anong pinagdadrama mo? Dinadrama mo yung buhay mo. Kaya nga may gastar ka diba? Huwag kayong masyadong sa mga artista ng ABS-CBN. Sila Regine Velasquez, ang ganda ng buhay sa Channel 7, lumipat sa Channel 2. Bakit? Kasi mas malaki ang kita ba doon? O ngayon sisisihin nyo ang Channel 2, bakit nagsarado? Bakit hindi nyo sisihin si Gabby Lopez? Si Gabby Lopez, kampante. Bakit? Wala kayong ibang dapat sisihin kundi yung amo nyo, hindi si Pangulong Duterte. Dahil wala namang kinalaman si Pangulong Duterte. Nakapagsalita lang naman si Pangulong Duterte dahil sa 2 million na kinuha ng ABS-CBN sa kanya noong 2016 ng kampanya. O diba? Bakit? 2 million yun. Alam nyo na walang pera. Sinasabi na walang pera si President Roa Duterte. Pero anong ginawa ng ABS-CBN? Hindi ibinalik ang pera niya kaagad. Ngayon magsusorry kayo dahil may hearing kayo. Oh my God. Ganun ba? Ganun ba? Kung pormit mahirap, hindi nyo ibabalik agad ang pera. Ng mga kayo Ngayon, nandyan kayo sa kalsada, magrarally kayo. At pag kayo nagka-COVID-19, sisisihin nyo na naman ang Pangulo. Ang titigas ng ulo nyo diba? Lahat tayo may pinagdadaan na ng COVID-19. Bakit hindi yun ang unahin ninyo? Bakit hindi kayo makipagtulungan nang matapos ang COVID-19? Puro katigasan ng ulo ang pinapairal ninyo. Ano ngayon? Hindi nyo ba nakikita na hindi na normal ang mundo? Kailangan nating magkaisa. Dahil walang mananalo sa labang ito. Dahil ang COVID-19 walang gamot. Hindi nakikita. Ilang doktor pa ba ang mamamatay? Ilang sundalo pa ba ang mamamatay? Kailangan nyo bang bantayan araw-araw dahil sa tigas ng ulo nyo hindi kayo makaintindi na bawal lumabas o bawal makipagsiksikan sa maraming tao? Anong ginagawa nyo? Lapastangan kayo sa gobyerno. Tapos sasabihin nyo, mga kabataan pinag-aaral ng gobyerno, pera ng gobyerno, pera ng mamamayan, pinag-aaral ng mga taga-UP. Ngunit anong ginagawa? Pinag-aaral ng gobyerno o mahiya kayo sa pagmumukha ninyo. Pera ng taong bayan ang pinag-aaral nyo, pero lapastangan kayo sa gobyerno. Saan kayo kakampi? Doon sa NPA? Ha? Mga walang hiya kayo, inasan ang sinasabi nyong matalino kayo. Ako na kahit ako katulong dito sa bansang Silangan, hindi naman conforme yan sa pinag-aralan. Kayo na may pinag-aralan na maraming kayamanan, ngunit hindi nilalagay sa inyong utak. Palapastangan kayo sa gobyerno. Alam nyo, tapos isisihin nyo kaming mahihirap. Bakit? Yayaman ba kayo kung walang mahirap? Anong isipin nyo kung kayo marunong makipagtulungan sa gobyerno? Dapat diyan kayo sa social media. Dito sa social media kayo makipagbalitaktakan dahil wala kayong mahahawa. Hindi kayo mahahawa ng COVID-19. At kung kayo, diba, lahat kayo may pinag-aralan. Dahil hindi naman kayo pupunta dyan sa ABS-CBN kung wala kayong pinag-aralan. Napakaraming channel. May channel 5, channel 7, channel 4. Ang daming mga channel, doon kayo mag-apply. Kasi, baka naman kasi hindi kayo qualified dahil sa sama ng ugali ng ninyo. Alam niyo yung mga binabalita nyo. Mga bias talaga kasi kayo. Pag gusto yung ibabalita ng tama. Yung tama, gagawing mali. Yung mali, gagawing tama. Kung sinong may pera, doon kayo didikit. Nakita nyo ba kung bakit may COVID-19 ngayon? Kasi, alam nyo ba ang mensahe ng Panginoon? Walang mahirap, walang mayaman. Lahat ngayon pwedeng tamaan ng COVID-19. Nasaan ang protection mo? Yung pera mo. Kahit balutan ka pa ng pera. Kahit ikaw na ang pinakamaraming pera sa buong mundo.
Pag tinamaan ka ng COVID-19 at hindi ka nakasurvive, ibig sabihin, hanggang doon na lang ang buhay mo. Alam niyo ba bakit sinisisi natin ang China noon? Tapos kung ano-ano sinasabi ng China, ang sinasabi ng Pilipinas sa China, lahat ng buong mundo sinisisi ang China. Ano ang ginawa ng Panginoon? Buong mundo nilagyan ng COVID-19. Dahil ang hipayuwatig ng Panginoon, maging mabuti tayong tao, na sana may second chance pa tayo. Ang usapang ito ng COVID-19 dapat nating intindihin dahil ito ay galing sa Panginoon. Dahil ito ay dinala ng Panginoon. Ibinigay sa atin ang COVID-19 dahil sa ating mga makasalanang gawain. Wala nang mabuti ngayon. Ang mabuti ngayon yung bagong silang na bata. Dahil yan ay wala pang kasalanan. Puro kayo rally, puro kayo pang sisisi sa Pangulo, kahit sinong naging Pangulo. May COVID-19 na darating, may COVID-19 na darating. Walang kinalaman ang Pangulo diyan sa COVID-19 na yan. At tandaan ninyo, kung kayo isang aman, kung ama ninyo ang nasa kalagayan ni Pangulong Duterte, hindi kayo naaawa sa kanya. Wala kayong pakiramdam. Sinisisi nyo ang Pangulo. Isang araw, pag kayo nawala ng ama, mararamdaman nyo kung gaano kasakit ang mawalan ng isang ama. Kaya tandaan nyo yan sa lahat ng naninisi kay Pangulong Duterte. Huwag kayong tamaan ng karma. Dahil pag ang Panginoon ang nagbigay sa inyo, matindi, masakit, at mas malupit. Tandaan nyo yan. Huwag kayong masyadong madrama. Huwag kayong masyadong nagpapadala sa mga drama ng taga-ABS-CBN. Napakaraming problema na napakaraming pinag-uusapan nyo, pero isa lang ang dapat pag-uusapan ngayong COVID-19. Alam nyo ba kung sino ang dapat pasalamatan ngayong COVID-19? Si Pangulong Duterte at si Sir Francis Leo Marcos. Hindi ko maintindihan kung bakit napakaraming taong nagagalit kay Sir Francis Leo Marcos. Si Sir Francis Leo Marcos ang nag-iisa na nakagawa ng mga challenge, ng mayaman challenge, at ang unang kanyang binigyan ng tulong ay ang mga pulubi sa lansangan sa gitna ng EDSA. Ngayon, ipinakulong ninyo si Sir Francis Leo Marcos at sinasabi niyong scammer. Anong na-scam sa inyo? At sino ang kanyang nirape? At sino ang kanyang ninakawan ng lupa? May naipakita na ba kayo? Ang dami niyong kinakaso sa kanya. Ang dami niyong mga sinasabi na hindi maganda sa kanya. Si Sir Francis Leo Marcos ay lumabas sa panahon ng lockdown, sa panahon ang mga tao ay nasa tahanan, sa panahon na hindi ka pwedeng lumabas, sa panahon na wala kang ibang pagkukunan, sa panahon na ang mga tao ay natatakot sa COVID-19. Si Sir Francis Leo Marcos ay nandyan, namigay ng tulong sa maraming mga politiko. At ngayon, sinasabi ng matataas na politiko na napakayabang niya. Napakayabang niya, pero ang yabang niya na yun, sinong nakinabang? Ang taong bayan. At ngayon, ang dami niyong sinasabi tungkol sa kanya. Hanggang ngayon na nasa kulungan siya ay tumutulong. At ang mga vlogger niya tumutulong pa rin. Ang lahat ng supporters niya ay tumutulong sa Pilipinas. Andyan si Pastor Jerome na iniwanan ang kanyang pagkapastor. Iniwanan ang kanyang tungkulin dahil sa mga taong gahaman sa kapangyarihan na naninira ng mga tao.
Sino ba ang dapat nating kampihan at sino ba ang dapat nating paniwalaan? Ang mga tao na walang ginawa kundi manira ng pamilya ng may pamilya, ang mga tao na mangutya, na andyan si Sir Francis Leo Marcos na nakakulong, na at ang kanyang sekretary at ang kanyang mga kaibigan ay namimigay ng tulong sa mga Pilipino sa Pilipinas. Na andyan ngayon si Pastor Jerome, namimigay halos araw-araw, hindi na yata siya nagpapahinga. Alam nyo ba kung sino pinapakain niya? Pinapakain niya lang naman yung mga natutulog sa lansangan. Ngayon, nasa Tondo siya kahapon, namimigay. Nung minsan, nandun siya sa mga nasunugan sa Taguig. Nandun siya sa airport, namimigay ng tulong. Sino kayo? Kayong nasa gobyerno? Kayo na nanlalait kay Sir Francis Leo Marcos? Kayo? Tungkulin ninyo ang ginagawa ni Sir Francis Leo Marcos. Hindi ba kayo nahihiya? Hindi kayo nahihiya? Mahiya kayo. Dahil si Sir Francis Leo Marcos ang nag-iisang tao na nakagawa ng Mayaman Challenge. At alam nyo ba kung ano ang itinalak niya sa mga Pilipino? Ang bayanihan, ang pagtutulungan sa gitna ng kalamidad. Sino ang magsasabi? Sino ang papalit kay Sir Francis Leo Marcos? Wala. Ang kakapal ng mukha nyo para murahin siya, para alipustain siya, para yurakan ang buhay niya. Ano bang ginawa niya sa Pilipinas? Wala kaming pakialam sa mga nakaraang buhay niya. Dahil ang pinag-uusapan dito, yung sa panahon ng pandemya, walang sino man ang nakagawa sa buong mundo ng ginawa ni Sir Francis Leo Marcos. Tandaan niyo yan. Wala kayong karapatan na siya ay husgahan, na siya ay paratangan ng kung ano-ano, na siya ay tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Dahil wala kayong nagawa na katulad niya. Nasaan na nga ba ang mga politiko? Nasaan na nga ba si Pia Cabral na parang linta kung makadikit kay Sir Francis Leo Marcos sa kanyang opisina hanggang sa Taytay Rizal? Ni isang pasalamat, wala kang nagawa. Ni isang pasalamat na thank you so much, may nagawa siyang tulong sa Taytay Rizal. Yung 300 manok na buhay na ipinamigay ni Sir Francis Leo Marcos sa Taytay Rizal. Nakasama mo pa si Res Cortez at yung mga kalabasa. Diba ang mga tao hindi magkang bubuhat sa tulong ni Sir Francis Leo Marcos? Nasaan ang iyong sa iyong mukha ngayon? Happy ya Cabral. Mabuti pa yung mga taga-Aurora na nanindigan na nandyan na tumulong si Sir Francis Leo Marcos. Ang Chaong Quezon nanindigan na nandyan tumulong si Sir Francis Leo Marcos. Si Paul Arcadi nandyan nagsasalita. Ngayon, idinadown nyo si Sir Francis Leo Marcos, nananahimik kayo, pero nung panahon na namimigay ng tulong si Sir Francis Leo Marcos, para kayong mga linta na kala mo kung sino-sino ang kung makadikit hanggang doon na lang. Bakit? Sinasabi ko, dahil nakita ko simula araw hanggang katapusan ng pagtulong ni Sir Francis Leo Marcos. Araw-araw, kahit Ramadan dito sa Saudi Arabia, wala akong pinapanampas na live niya. Kaya hindi ako natatakot sa inyo, dahil matatakot lang ako sa Panginoon, hindi kung sino man dyan sa Pilipinas. Wala akong pakialam kung sasabihin nyo sa akin na sino yan, kakasuhan ko yan, ipapakulong ko yan. I am ready.
I am ready dahil ang Panginoon ay binigay sa atin ito. Kung ako, ipapalit ninyo diyan kay Sir Francis Leo Marcos para siya'y makalaya, at napakaraming Pilipino na gusto na makalaya siya dahil sa tulong na binibigay niya na walang nakagawa na kahit sino. Wala kaming pakialam kung itanggi man siya ng mga Marcos, dahil hindi Marcos ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay ang mabuting puso ni Sir Francis Leo Marcos, na hanggang ngayon na nasa kulungan siya ay tanging mahihirap na Pilipino ang kanyang iniisip. Hindi na nga niya iniintindi ang sarili niya. Ang iniisip niya ay yung mga taong magugutom sa labas. Saan kayo nakakita ng taong ganun na handang mawala ang kayamanan, maitulong lang sa bayan? Wala. At bakit kayo nagagalit sa kanya? Nagagalit kayo dahil ano? Dahil baka maubos ang pera niya at walang mapunta sa inyo? Ang daming nagsasabi na kayo'y natulungan, ngunit ngayon kayo'y wala at nagtatahimik-tahimikan. Oh, may batas. Sana nga lang ang batas ay matakot sa Panginoon, dahil sa panahon na ito na nasa kampon kayo ng demonyo. Di ko alam kung anong mangyayari sa atin kapag ang mga mali ang inyong kakampihan. Dahil kayo ay nakaposisyon, dahil kayo ay nasa posisyon, ayaw nyong mailabas ang katotohanan na kayo ay natulungan ni Sir Francis Leo Marcos. Oh my God! Bilog ang gulong, bilog ang mundo, umiikot ito. Hindi palaging nasa taas. Tandaan nyo, ang kabutihan ay lalabas. At ang mananatili ang kabutihan ay ang kabutihan. Huwag kayong masyadong kakampante, dahil kapag Panginoon ang humusga, kapag Panginoon ang nagbigay ng parusa, masakit. Hindi katulad ng ABS-CBN. Walang sino man ang nagpasarado niyan, kundi yan ay pinahintulutan ng Panginoon. Kaya sa lahat ng nagmamagaling at gustong pabagsakin ang gobyerno ng Pangulong Duterte, ang Pangulong Duterte ay inihalal ng bayan, hindi ng ABS-CBN, hindi ng pera. Kaya lahat tayong mga Pilipino, huwag tayong magpapadala sa mga hinaing ng 11,000 daw, 4,000 lang pala. Sino sinabi nyo? Sabi ni Maria Risa, 11 million. Sabi ng ABS-CBN, 11,000. Ang nasa PUAA, nasa ng mga trabahador, yung opisina ng trabahador, 4,612 o 31 lamang. Diba? I'm not give up. Dahil ang pinaglalaban ko dito ay ang katotohanan. Ang katotohanan na hindi nakikita ng mga gahaman sa kayamanan. Wala nang halaga ang pera sa ngayon. Tandaan nyo yan. Alam nyo, sa lahat ng taga-ABS-CBN, sa lahat ng artista na sinisisi ang pamahalaan ng Pangulong Duterte, wala kayong karapatan na isisi sa Pangulo ang nangyari sa ABS-CBN, dahil kapabayaan nyo yan. Matagal na expired ang inyong prangkisa. Bakit hindi nyo inasikaso ng maayos? Bakit? Dahil kampante kayo? Dahil marami kayong pera? May nagawa ba ang pera nyo? Marami kayong gustong bayaran ng 200 million para sa perma lamang. Nagkamali kayo, dahil maraming congressman na ipaglalaban ang taong bayan kaysa sa pera.
Ngayon, ang kayamanan nyo hindi mabibili ang prinsipyo ng bawat Pilipino. Mamamatay kaming mahirap, pero lalaban kami sa mga gahamang katulad nyo. Mabubuhay ang bansang Pilipinas nang walang ABS-CBN. Ano nga ba ang gustong iparating ng ABS-CBN? Mga balita na mali? Ang probinsyano na walang katapusan. Ilang taon na ako dito sa abroad? 9 years. Tuwing umuwi ako ng Pilipinas, natutulog ang nanay ko gabing-gabi na kakapanood ng probinsyano hindi walang kamatay-matay. Walang kamatayan si Cardo, di ba? Ngayon, sabi ni Vice Ganda, sa kanya si Vice Ganda sisihin nyo. Kasi isa yan sa mga taong nagmalaki, kinalaban ang Panginoon. Sa kanyang, sige nga, Pastor Kibuloy, pasara mo ipatigil mo ang probinsyano. Diba? Ipatigil mo ang traffic sa EDSA. Diba? Nagkatotoan lahat. Hindi lamang Cardo, probinsyano ang nagsara. Nawala ng traffic sa EDSA. Diba? Alam nyo na imposible na si Pastor Kibuloy ay isang normal lamang na tao, pero ang kinalaban ni Vice Ganda ay ang Panginoon. Makapangyarihan ang bunganga, kaya wag tayo magbibitaw ng mga salita na baka ibigay sa atin ng Panginoon. Diba? Yun yung mga salita na ultimo ang Panginoon ay kinakalaban mo na. Ngayon, sasabihin nyo na lahat ng natutuwa sa pagsasarado ng ABS-CBN ay kampo ng kadiliman. Milyon ang Pilipino, Sharon Cunita and Julius Babaw and Corina Sanchez. O sa mga artista, kahit 10 taon kayo, hindi kayo magugutom, mga artista kayo. Ilang milyon ang nag-view nyo sa YouTube pag kayo nagla-live? Milyon yan. Ang view nga ng 1 million kumikita sa isang buwan. Kumikita si Ibana ng malaki. Doon kayo sa YouTube dahil artista kayo, kilala kayo, milyon ang views nyo. Ang daming pagkakakitaan sa panahon ng COVID-19. Hindi kayo mawawala, hindi kayo magugutom. Ang problema kasi sa inyong mga artista, gusto nyo lahat ng pera nasa inyo. Kayamanan, pera. Yung pera ba ngayon meron? Nasaan ang pera ngayon? Anong koneksyon ng pera ngayon? Makakapag-travel ka ba sa ibang bansa? Mabibili mo ba ang mga gusto mo? Hindi. May COVID-19. Mayroon kang takot. Kasi pinatigil ng Panginoon ang lahat. Hindi normal ang buhay natin ngayon. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman dito sa mundo, wala. Kaya, pwede naman kayong tumulong dahil kung gusto nyo. Pwede naman kayong mamahayag kung gusto nyo. Hindi naman kayo pinagbabawalan ng presidente ng namamahayag kung anong pahayag na gusto nyo. Kayo nga, minumura nyo ang Pangulo eh. Oo, lahat tayo nagmumurahan. Pero ang pagmumura ng Pangulong Duterte dahil meron siyang galit sa isang tao. Hindi siya nagmumura ng wala lamang. Pero kayo ngayon, minumura nyo kami at ang gusto ninyo, sasabihin nyo pa na kami ay sa gobyerno. Tama, dahil ang gobyernong ito ang nagbalik ng kapayapaan ng Pilipinas. Ilan lang kayo sa milyong-milyong Pilipino na naniniwala sa Pangulong Duterte. Sino bang gumagawa ng kasamaan? Diba?
kayo na nasa baba. Kayo na nasa baba. Kahit gaano katino ng Pangulo, pero ang nasa baba nito, puro gahaman sa kayamanan, gahaman sa kapangyarihan, hindi matatapos ang kanyang pinaglalaban. Sinabi ng Pangulo na uubusin niya ang mga drug addict, ang mga drug lords. Pero pupunta kayo dun sa na human right, di ba? Yan yung mga human right. Ngayon, sasabihin ninyo na bakit hindi maubos ang mga addict? Sabihin mo diyan kay Lini Lugaw kung bakit hindi maubos-ubos. Diyan kay Pangilinan na puro kontra. Punta dun sa United Nations. Walang katapusan ang addict dahil ng mga nasa baba ang ayaw matapos, 'di ba? Kaya kayo mga taga-ABS-CBN at sa mga politiko na nagagalit kay Sir Francis Leo Marcos, mahiya kayo sa sarili nyo dahil si Sir Francis Leo Marcos ang nag-iisang tao na tumayo sa Pilipinas, namigay ng tuniladang bigas sa buong Pilipinas, at ang kanyang mayaman challenge hanggang ngayon ang kanyang mayaman challenge ay patuloy, at hanggang katapusan ng mundo ang mayaman challenge ni Sir Francis Leo Marcos ay hindi matatapos dahil ibinalik ni Sir Francis Leo Marcos ang ugali ng mga Pilipino na magtulungan. Hindi ako iiyak kahit nakakaiyak dahil sasabihin nyo na iiyak na yan yung mga supporters ni Sir Francis Leo Marcos. Lalaban kami hanggang sa kaduluduluhan ng hininga dahil ang pinaglalaban namin ay ang kabutihang ginawa ni Sir Francis Leo Marcos sa panahon ng mga tao ay walang makakain. Bago ka mabigyan ng ayuda, ilang araw pa, kailangan mo pa ng ID. Kailangan mo pang mapatunayan na ikaw ay nakatira sa residente ka doon sa lugar na yun. Pero nang dumating si Sir Francis Leo Marcos, hindi mo kailangan ng ID. Aabutin mo na lang sa mga kamay niya ang kanyang itinutulong. Yun ang mayaman challenge ni Sir Francis Leo Marcos, kailanman ay hindi makakalimutan ng mamamayang Pilipino. Ngayon gusto nyo mawala siya. Bakit? Diyos ba kayo? Panginoon ba kayo? Para ipanalangin na mawala siya. At kung mawala siya, tanong, mawawala ba ang COVID-19? Tanong, yung bang sinasabi nyo na scam, may napatunayan ba kayo na na-scam? May napatunayan ba kayo na nang pamkam siya ng lupa? Mayroon ba kayong napatunayan na kanyang ginahasa? Kung ako ginahasa, sasabihin ko harap-harapan kasi ikaw ay buhay pa, ay naandyan ka. Bakit kayo nagtatago? Bakit kayo nagtatago sa mga account nyo na walang mukha? Bakit kayo nagtatago sa mga mas ninyo? Diba? Kung kayo ay totoong tao, dapat ipakita ninyo ang mukha nyo kung kayo'y may pinaglalaban, kung kayo'y makatotohanan. At huwag nyo kaming sasabihan na kami mga siraulo, mga bobo, mga taong bayan ang nakikinabang sa mayaman challenge ni Sir Francis Leo Marcos. Araw-araw ang mga vlogger niya, ang mga supporters niya nandyan sa lansangan namimigay ng tulong sa mamamayang Pilipino. Kayo ba? Ano bang ginagawa niyo? Maghahantay ng ayuda ng gobyerno? Yun ba?
Mahirap, di ba? Masakit bang isipin? Masakit isipin na na mayroong isang na mayroong isang Francis Leo Marcos na na tumayo sa Pilipinas. May isang Francis Leo Marcos na namigay ng tulong sa maraming Pilipino. Ngunit napagkaisahan ito ng mga politiko, mayayaman, mga nasapawan ng ego, katulad ng mga senador na nagsasabi na sana wag na yan makalabas. Hoy you, sino ka ba? Namigay ng tulong si Sir Francis Leo Marcos at maraming Pilipino ang kanyang pinakain at wala kang karapatan. Hindi yun galing sa bulsa mo para sabihan yun. Diba? Sa mga senador na lang down kay Sir Francis Leo Marcos, Panginoon, may Panginoon. Bilog ang mundo at bilog ang gulong at bilog. Hindi sa lahat ng bagay ay nasa taas kayo. Si Sir Francis Leo Marcos hanggang ngayon na nasa kulungan ay namimigay ng tulong araw-araw. Alam niyo, kung kayo mga politiko na nasapawan ang ego nyo, mahiya kayo. Wala pa kayong napapatunayan na kaso dahil lahat ng video na nakita namin sa kanyang nakaraan ay puro pagtulong. Mabalikan ko nga, sa Camp Karingan, puro general ang nandun. Bakit hindi ninyo kinasuhan si Sir Francis Leo Marcos? Ay may kaso pala siya. Sa NBI, sinasabi ninyo na inag-ipalit ng pangalan. Bago ka ba makapunta ng ibang bansa, di ba? Dadaan ka sa NBI, dadaan ka sa airport, at kukumpiskahin ang iyong passport at titingnan ng mabuti. Kung ikaw ay tuong yan ang mukha mo, yan ang pangalan mo, may fingerprints ka dun. Oh, di ba? Last na uwi ko sa Pilipinas, kulang na lang yung mukha ko ang i-copy-paste doon sa machine. 5 minutes bago umalis ang eroplano. Calling the passengers for Saudi Arabia. Diba? Sino ba ako? Diba? Simpleng katulong lang. Na legal ang papilis dito sa Saudi Arabia. Pupunta lang ako ng China kasi business visa ako doon at mayroon akong a-attend na invitation sa isang kumpanya ng furniture. Ang aking visa ay legal. Lahat ng papeles ko ay legal. Dahil ako isang katulong, hindi na ako pwedeng pumunta ng China dahil ako daw ay OFW at katulong. Hindi ako pwedeng maging business visa sa bansa ng China. Yun. Kung gaano kahigpit ang immigration sa Pilipinas. Bakit hindi nyo nakita? Ay every Friday, pumupunta ng Japan si Sir Francis Leo Marcos at nagtatravel siya sa buong mundo. Ngayon sasabihin nyo na bakit nagpalit ng pangalan? Oh, tingnan natin. Sinong may kasalanan? Ay di kayong gobyerno, di ba? Tapos sasabihin mo ngayon, nabuti nga sa kanya nakakulong siya. Mabuti nga nakakulong siya. Alam niyo kung bakit? Nakapagpahinga si Sir Francis Leo Marcos at nakapag-isip siya ng maayos at nakita niya kung sino ang mga kaibigan niya at nakita niya kung sino ang mga taong dapat niyang pagkatiwalaan. Sino bang nanindigan? Sino ba ang nakakasama niya ng matagal sa panahon ng pandemya? Si Miss Yama, si Nanay Mary Ann Victory, sila ang mga taong kasama niya araw-araw. Sila ang magpapatunay sa kabutihan ni Sir Francis Leo Marcos. Kaya tandaan nyo,
nababalik ang isang Sir Francis Leo Marcos na matapang na hindi nyo na pwedeng apak-apakan. Lalaban kami para sa kabutihan ng isang Sir Francis Leo Marcos. Sir Francis Leo Marcos, tumatak sa puso ng maraming Pilipino sa buong mundo. Hindi nyo na yun mapapantayan. Hindi man siya artista, hindi man siya may kagandahan ng mukha, hindi man siya kagwapuhan, pero ang pinag-uusapan dito, pinadala siya ng Panginoon sa panahon na ang mga tao ay hindi pwedeng magtrabaho, sa panahon na ang mga tao ay magugutom, sa panahon na kailangan ng tulong ng mga maliliit na Pilipino, maliliit na yung mga walang kakayanan na makapaghanap buhay sa panahon noon. Hanggang ngayon, tingnan nyo, hindi maubos-ubos ang COVID-19. Hindi matapos-tapos kahit anong gawin ng gobyerno. Dahil sa tigas ng ulo nating mga Pilipino. Labas dito, labas doon. Lapas tangan sa gobyerno. Karamihan sa ating mga Pilipino. Kaya huwag niyang sisisihin si Pangulong Duterte sa lahat ng bagay. At yan sa ABS-CBN na yan, sinasabi ko sa inyo, huwag mo kaming idamay na mahihirap sa mga kadarmahan niyo. Sisihin niyo si Gabby Lopez, huwag kami. Si Gabby Lopez ang may kasalanan ng lahat, huwag kami. Sabihin niyo kay Gabby Lopez ang lahat ng problema niyo. At saka dyan sa mga bias na broadcaster nyo katulad ni Karen Davila. Ayan, si Karen Davila, yan talagang yan ang pinaka number 1 na bias din sa ABS-CBN. Si Secretary Panelo, gusto niya paniwalain yung kanyang sinasabi, ay nagkamali siya, abogado si Secretary Panelo. O diba? Sino ka broadcaster ka lang. Si Secretary Panelo, abogado yun. Saka maraming alam yun sa tanda na noon. Ngayon sasabihin mo na gusto mong maging tama, ang mali. Walang ganun, Karen Davila. Sana kunin ka ng Channel 7 at pag nandun ka na sa Channel 7, yung ugali mo dyan sa Channel 2, huwag mong dalhin dun. Dahil ang mga broadcaster meron palang dun. Yun si Arnold Clavio. Ayun si Arnold Clavio. Isa rin yun. Pero maganda yun. Hindi na siya nagbanggit-banggit pa kay Sir Francis Leo Marcos. Dahil ipinakitahan siya ni Sir Francis Leo Marcos ang tulong sa Tondo sa kanyang barangay. Binigyan ng 500 na kalabasa at 100 sako na bigas dun mismo sa barangay ni Arnold Clavio. Para makita ni Arnold Clavio. Diba? Saka pala maalala ko pala. Dito pala kay Dio Makalma. Dio Makalma. Itanong mo dun kay Sir Henry Yuri kung ilang sakong bigas ang tinulong sa DCRH at sa San Antonio, Quezon ni Sir Francis Leo Marcos. Okay? At huwag kang tanong ng tanong kay Senador Bongbong at kay Senador Amy at kay Bongbong Marcos na, kapatid niyo po ba ito si Sir Francis Leo Marcos? Sino ka ba? Paulit-ulit ka, hindi ka makamove on. Di yung makalma, wala kang alam at wala kang pakialam sa buhay ni Sir Francis Leo Marcos. Kung naiinggit ka sa kanya, mag-broadcast ka ng tama. Wag yung buhay ni Sir Francis Leo Marcos ang intindihin mo. Dahil wala kang pinalaman sa usapan. Si Sir Yuri ng DCRH Lucena ang nakakaalam ng kabutihan ni Sir Francis Leo Marcos. Dahil tumulong siya sa DCRH at sa bayan ng San Antonio, Quezon. Okay, di makalma. Huwag kang masyadong kamakalait kay Sir Francis Leo Marcos. Huwag kang masyadong wala ka sa kalingkingan ni Sir Francis Leo Marcos at huwag
Huwag mong sasabihin yung pagmumukha niya. Walang nilikha ang Panginoon na pangit. Lahat tayo ay mayroong sariling pagmumukha. At wala kang karapatan na liitin ang isang tao. Kaya lang naman nakapagsalita si Sir Francis Leo Marcos ng masasama din sa mga tao. Dahil ang sama ng ugali niya. Dahil bulsa niya, ang pera niya, pinaghirapan niya, ang nauubos. Hindi pera niya. Pera ni Sir Francis Leo Marcos ang inubos niya. At sinasabi niyo na na-scam siya, na-scam kayo. Ipakita niyo yung resibo. Di ba wala kayong maipakitang resibo? Note, huwag kayong masyadong gahaman sa kapangyarihan dahil ang kapangyarihan ninyo ay walang saysayan. Dahil ang totoong makapangyarihan ay ang Panginoon. Ang Panginoon, kayo matakot, huwag sa mga tao. Hindi nyo pwedeng katakutan ng mga tao na nasa kayamanan, maraming baril, o may kapangyarihan sa gobyerno. No way. Dahil ang makapangyarihan ay ang Panginoon. Panginoon ang makapangyarihan, hindi ang mga taong gahaman sa kayamanan. Ang pera ay ginagamit sa tamang pamamaraan. Okay? Good luck sa inyo. Mga kababayan kong mga Pilipino, sa ating mga mahihirap, huwag po tayong magpapadala sa mga drama ng mga taga-ABS-CBN. Dahil hanggat andyan ang ABS-CBN, malulugmok tayo sa kasinungalingan na kanilang ipinahahayag sa mga taong gumagawa ng mabuti. Ipagpatuloy nyo lang yan. Dahil bibigyan pa tayo ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon para maging normal ulit ang lahat. Kailangan lang nating maging mabuting tao sa panahon ngayon. Yun lamang. Unahin natin ang COVID-19 bago kung saan-saan. Huwag tayong makipag-anuan sa mga taong nagrarally na yan. At saka yung mga nagsasabi nag-aano ng anti-terror bill. Mga terorista lang ang ayaw sa anti-terror bill. Kaya nilagay ang anti-terror bill para sa mga terorista. Dahil sila mga terorista sila, kaya galit na galit sila. Lahat ng mga nagagalit sa anti-terror bill, yan yung mga terorista ng Pilipinas. Diba? Dapat ipatupad talaga yan. Dahil yan ang kailangan natin para sa mga terorista. Mga terorista ng gobyerno. Dahil pag hindi naging matapang si Pangulong Duterte sa mga dilawan at sa mga taong mga lapastangan, Pangulo, laban lang po. Andito po kaming mahihirap sa tabi mo. Kami po ang lalaban para sa iyo. Laban lang po. Kailangan ka po ng taong bayan, hindi ng ABS-CBN at ng mga naralihista, ultimo mga pari. Imbis na magmisa, imbis na magnobena, imbis na rosaryo ang hawak ay mga bandera na ang pinaglalaban ay para sa bayan. Madre, pari, doon kayo sa simbahan manalangin para sa Panginoon, hindi sa lansangan. Sa lansangan na nag-aano kayo ng hindi conforme kayo ay pare, ay kayo ay susundin ng mga Pilipino. Hindi. Dahil kung kayo ay pare, andun kayo sa simbahan. Ang Aquino administrasyon ay ginamit ang mga pare, ay ginamit ang mga madre. Akala ko ba kapag pare ka, maglilingkod ka sa Panginoon? Huwag kang maglingkod sa mga sayang ang inyong pinag-aralan ng pagkapari. Nilalagay nyo lang sa mga ABS-CBN. Ipinaglalaban nyo ang ABS-CBN, pero ang nanungkulan ang inyong pinag-aralan ay ang Panginoon.
Hindi ba kayo nahihiya sa mga tao na dapat ay nandun kayo sa simbahan, ngunit nandyan kayo sa gitna ng kalsada at nakikiisa kayo sa mga rallyista? Huwag ngayon. Sa panahon nyo ni Cory Aquino, hindi sa panahon ni Pangulong Duterte. Huwag ngayon, huwag nyong gamitin kami sa inyong mga kabaliwan na kagahaman sa kayamanan para lamang ang taong bayan ay maghirap. Milyon ang Pilipino, mga kababayan kong Pilipino. Huwag nyong isaalang-alang ang ating kinabukasan sa ABS-CBN na pera lamang ang kagahaman sa kayamanan ang kanilang ipinaglalaban. Maraming trabaho sa Pilipinas. Maraming pamamaraan na pwede kang pagkakitaan. Andyan ang online ngayon. Andyan ang YouTube ngayon. Naka-open. Maraming kumikita sa online. Kaya huwag po tayong maniwala sa mga artista na walang ginawa kundi magdrama. Tigilan na po natin ang kahibangan sa mga artista na yan dahil hindi po yan makakatulong sa ating pamumuhay. Kung gusto po nilang tumulong sila. Ang mabuting puso ay nasa mga Pilipino pero wag sa mga artista. Tingnan nyo yun, mga artista ngayon, akala mo na wala ng milyon-milyon. Tama, milyon ang nawala sa inyo. Pero wag nyo kaming isama. Wag nyo kaming isama sa inyong kabaliwan. Hindi kami. Huwag sa panahon ni Pangulong Duterte. Dahil nililinis ni Pangulong Duterte ang Pilipinas ngayon. Huwag nyong ihalin tulad ang pamamahala ni Pangulong Duterte sa pamamahala ng mga nagdaang ng mga Aquino administrasyon. Napakalaki ng pinagkaiba sa pamamahala ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ni Tatay Digong. Napakalaki ng nagbago sa Pilipinas. Sobrang laki. At iniidolo pa siya ng mga taga-ibang bansa dito sa abroad. President of the Philippines. Sila ang idolo ng mga presidente ng buong mundo. Kaya tigilan na natin ang kahibangan natin. Maraming pwedeng pagkakitaan dyan. Hindi lang ABS-CBN. Tingnan nyo ang ABS-CBN. Imbis na makiusap, hindi. Ang ginagawa nila, palaban sila sa gobyerno. Yan ba ang isang kumpanya na gusto nyo na maghari sa Pilipinas? Isipin natin ang future ng mga kabataan. Huwag ang future ng mga gahaman sa kayamanan at kapangyarihan. Magandang gabi po. Magandang umaga sa inyong lahat. At ingat po tayong lahat. At laban lang, Sir Francis Leo Marcos. Kung ang pag-uusapan ay ang pagbalik sa panahon ng normal, isin lang ang taong pwede natin pasalamatan ay si Sir Francis Leo Marcos at si Tatay Digong sa kanilang mabuting puso. Walang give up. Ingat palagi. Tulungan ang gobyerno. Maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon. Yun lamang po. Maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta kay Sir Francis Leo Marcos. Laban lang po tayo. Alam po natin ang kabutihan. May Panginoon. At sa lahat po ng katulad kong supporters ni Sir Francis Leo Marcos, hindi ko po sinasabi na huwag kayong magmura. Pero po, kung mura po, mura ang lumalabas sa bawat palitan ng mga salita, wala pong katapusan yan.
kung ang isang post na masama galing sa mga basher ay ipopost mo ulit, wala pong katapusan. Para ka na rin pong katulad ng mga basher na nag-post ng isang masamang imahe. Huwag na po nating i-post yung mga post nila. Alam naman po natin na napakapangit tingnan. Alam naman po natin na ang mga account na yun ay mga trolls lamang. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Huwag po nating ibalik sa kanila ang ginagawa nila kasi hindi po tayo matatapos. Hindi po tayo matatapos sa palitan ng masasama, masasakit na salita. Masasaktan lang po tayo. Kaya po, laban lang po. Dahil si Sir Francis Leo Marcos po ay lalabas din. Kailangan lang po nating maghantay. Maghahantay lang po tayo. Mahirap man, masakit man, pero kailangan nating manalangin dahil yun lamang po ang ating magagawa sa ngayon. Hayaan na po natin yung mga taong yan dahil matatakot po tayo sa Panginoon, huwag sa kanila. Magandang umaga po sa inyong lahat at ingat po tayong lahat.